Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Although bilang tayo ngayon, but nagkakaisa po tayo sa Espiritu. Kaya po simulan na natin ang gawain ito. Tayo po ay tumayo. Ayan, at manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabi na to. Salamat po sa oras na ibinigay mo para sa amin na ngayon po ay magkakasama para sa gawaing ito at mapaglingkuran ka, mapapurihan ka. Lord, sa pagkakataon po na to, pakalinisin mo po kami. And Lord, gusto po namin na katagpuin mo po kami sa lugar na ito. At ikaw lang po, Panginoon, yung maging dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay na katulad nito. In Jesus' name, Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba
kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
maging noon pa man o ngayon o panghabang panahon, Panginoon, alam po namin na yung kabutihan mo ay mananatiling buhay sa aming puso at pag-iisip dahil, Panginoon, papatunayan mo po ito sa pang-araw-araw na nangyayari sa aming buhay. Maging hindi man maganda yung mga sitwasyon na kinakaharap namin, still, Lord, we believe that you are gracious, you are merciful, and you are a loving Father para sa aming lahat. Kaya, Panginoon, kung hindi man po maganda yung mga nangyayari sa aming paligid ngayon, nang pinahahawakan po namin ng iyong mga pangako na kahit kailan ay hindi magbabago. Kaya po, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sapagkat ikaw ay tunay at buhay sa aming puso. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Lord, sa iyo. Alam ko na ikaw po ang nagpapala sa amin, nagbibigay ng kalakasan. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pananalangin at sa gathering na ito, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kalakasang sa iyo nanggagaling. Salamat po sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, pero patuloy na dumadaloy ang iyong pagpapala sa bawat isa. Panginoon, ngayong gabing ito, siyasatin mo po ang puso naming lahat. Siyasatin mo po ito, Panginoon, sa kaloob-looban. Pakalinisin mo po ito. Sa iyo po namin itinataas ang lahat na mga daladalahin, bitbitin. Hindi ko alam, Lord, kung ano yung mga bagay na daladalahin ng mga kapatiran na naririto. Pero alam mo, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari sa aming lahat. Inner, outer, Lord, alam mo, kahit yung mangyayari pa lang, alam mo po. But alam namin, Lord, na ang lahat ng solusyon ay sa iyo manggagaling. Bigyan mo po kami ng kamalayan, kaisipan, knowledge and wisdom. Nang sa ganon, ang lahat ng salitang dadaloy sa lugar na to ay sa iyo lamang magmumula. Gamitin mo po ang mga magiging daluyan ng iyong salita. Pakasiyasatin mo po kami. Hugasan mo po kami ng iyong dugo na dumaloy mula sa krus ng Kalbaryo. Nang sa ganon, Panginoon, kami ay humarap sa iyo ng kalugod-lugod. Muli, O Diyos, patawad po sa mga nagawa naming kasalanan. Ito po ay hinihingi namin ng buong pusong kapatawaran sa iyo. Sinasadya man po ito o hindi, Lord. Hindi man namin alam na nasasaktan ka namin, patawad po. Lord, salamat po muli sa gabing ito na binibigyan mo kami ng pribilehiyo na makadaupang palad ka sa pamamagitan ng mga gantong gawain at sa pananalangin na ibinibigay mo sa amin ng libre. At salamat sa pakikinig. Ama, salamat po. Muli, O Diyos, sa iyo na po namin pinagkakatiwalaan lahat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ayan po. So, kung meron po kayong Bible, please open your Bible sa, ayan po, open your Bible sa Luke chapter 5 verse 33 hanggang 34. Yan po, ang sabi dito, may ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy na kumakain at umiinom?
Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin ng kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Darating ang araw na kukunin ang ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Gaano po ba kahalaga ang ating ginagawang prayer and fasting? Tandaan po natin, ang ating pong Panginoon, ginawa niya po ito. Bakit niya gagawin to? Siya yung ikakasal na sinasabi dito. Sino po ba yung ikakasal na sinasabi dito? Ang sinasabi po ditong ikakasal ay ang ating Panginoon. Ikakasal kanino? Sa atin. Siya po ang magiging dahilan o magiging daan natin patungo sa Ama. Kung babalikan po natin yung Sunday service, nung nakaraang pong service po natin, sinabi po sa Matthew 4, verse 1 to 4, pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno, malinaw po, doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. At sumagot si Jesus, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi pati sa salita ng Diyos. Malinaw po na pinakikita po dito ng ating Panginoon na siya po ay nasa katawang tao pa. Kaya po siya ay nag-ayuno at pinakikita niya ano yung benefits ng pag-aayuno. Kasi po, sabi ko nga po, kung tayo po ay nag-aayuno, pinahihina po natin ang ating katawan. Pinalalakas natin ang ating espiritu. Sa totoo lang po kanina, may challenge po si Lord sa akin eh. Ako po ay, ayan, alam po ng mga ate ko, hindi po ako uwi ng bahay today kasi po nasa retreat po ako ng St. Michael. Magsasalita po ako ngayon sa St. Michael kasama ng parents and students. Doon sila overnight. Kasi po mga graduating po yung mga kasama po namin. And sabi ko po kanina, nagchat-chat na ako na hindi po ako makakarating. Ilang beses na po ako nagchat-chat. Pero dahil nga po, sabi ko, gutom yung aking katawan, hindi kinaya ng katawan ko ang aking espiritu. Mararamdaman natin yung lakas ng ating espiritu dahil mahina ang ating katawan. Alam niyo po, kanina, hindi po sa testimony, pinakikita lang po dito na, sabi ko kanina, Lord, hindi po ako makakapunta. Paano yung distance, ang layo? Tapos anong oras ako kailangan doon na magsasalita ako? Lord, ikaw ang gumawa ng paraan. Alam niyo po yung, kasi nga po, hindi mo na iniintindi kung ano yung mangyayari sa katawan mo. Ang iniintindi mo, yung bagay na pinagagawa ng Diyos sa espiritu mo. Kaya si Lord ang magbibigay ng lakas sa iyo. Paano mo mararamdaman yung lakas na yon kung hindi mahina ang iyong katawan? Kasi kung malakas ang ating katawan, yung katawan natin, pinakakain natin, ano ba yung unang nararamdaman natin? Pag tayo po ay busog, tamad po ang ating katawan. Yan po yung sinasabi ng mga dalubhasa. Tayo po ay nakakaramdaman ng katamaran, pagod. Totoo naman po eh. Di ba po? Kaya nga po pag kumakain tayo, doon tayo inaantok eh. Tama, mali. Lahat po ng tao kapag kumakain, pagkatapos kumain, inaantok. Kasi po, napakalakas nga po ng ating katawan. Pero kapag tayo ay gutom, pansinin niyo po, pag tayo ay gutom, meron po bang nakakatulog dito? Minsan nga po, pag gutom ka, ginigising ka ng tiyan mo eh. Di ba? Ginigising ka ng tiyan mo para kumain. Pero, ang pinakikita po ng ating Panginoon dito, paano ang iyong kaluluwa? Ano yung kalagayan ng ating kaluluwa? Malinaw na kapag tayo po ay nagkakaroon ng fasting, ito pong fasting, ano nga ba muna po yung fasting? Ang fasting po, hindi lang to inutos, kundi ito ay isang, hindi to ritual. Inutos to pero hindi to ritual. Kasi baka sabihin natin ritual to.
Hindi po to ritual. Ito po ay isang simbolismo. Simbolismo ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Hesus kung gusto mo sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili. Buhatin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, huwag mong mahalin ang katawang lupa na nasisira. Dahil yung espiritu na nandyan ay papalitan ng bagong katawan na kung saan hindi nasisira. Dahil ang ating pong katawan, papalitan po to, ay yung ating espiritu, pag umalis na po sa ating katawan, papalitan ng bagong katawan. Katawan na hindi nasisira. At yung katawang hindi nasisirang yun yung kasama ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, bakit tayo nag-aayuno? Kasi malinaw na sinabi kanina na hindi na kasi natin kasama ang taong ikakasal. Ang mga alagad, kaya hindi sila pinag-aayuno ng Panginoon dahil kasama pa nila ang ikakasal. Malinaw po. Bakit naman nag-aayuno ang Panginoong Hesus? Kasi nasa katawang tao pa siya. Hindi pa siya katawang Diyos. Kaya hindi niya pa kumbaga wala pa siya ganong sa ating Ama. Kumbaga hindi niya kasama kasi noon kasama niya talaga. Para maintindihan po natin kasi nung nilikha ng Diyos o ng Ama ang mundo, sinabi niya halika likain natin ang tao. Kasama niya. Pareho pa silang Diyos na Diyos naman ang ating Panginoong Hesus dahil 100% pero siya ay nasa katawang tao. At pinakikita rito, bilang nasa katawang tao tayo, kailangan nating gawin ang pag-aayuno, lalo na hindi nating kasama ang ikakasal. Malinaw po na sinabi dito, darating ang araw na kukunin na ang ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Malinaw po ito sa verse 34. Sinabi po at 35, darating ang araw na kukunin na ang ikakasal. Sino po ba ulit yung ikakasal na sinasabi dito? Ang ating pong Panginoong Hesus. Bumalik na siya sa pagiging Diyos. Although yes, 100% ang God, wala na siya yung pagiging tao. Siya ay fulfillment. Siya ay 100% God na. Kaya po tayo po, ano po yung pinakikita rito? Habang hindi pa pinapalitan ang ating katawan, habang nasa katawang nabubulok ka pa, gawin mo ito. Dahil tayo po ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Dahil yung katawang hindi nabubulok na yun na yung kasama ng ating Panginoon sa langit. At doon, yung katawan na yun yung magpupuri sa Diyos araw-araw. Kakanta sa langit at hindi na mamumblema. Ipinakikita lang din dito na hindi dapat natin pinagpapahalagahan ang katawang ito. Dahil lalo na po ang mundong ito. Dahil kung titignan po natin, ang mundong ito ay makasalanan. Ang mundong ito ay punong-puno ng karumihan. Ang mundong ito, kahit kailan, hindi kayo pagtatanggol. Hindi kayo iingatan ng mundong ito. Kaya nga po kanina, nagpapunta po ako dito. Sa totoo lang po, sabi ko, Lord, magmamadali po ako. Kailangan kong pumunta dun. Kailangan kong pumunta po dun. Kasi po, yung chat po sa akin, Lord, hindi po dahil lang sa chat, dahil yun yung pinagagawa mo sa akin. Dahil yung kalakasan ko sa iyo nang gagaling, magiging malakas ang aking espiritu. Sa totoo lang po, kung nakakain ako kanina, hanggang ngayon, siguro hindi po ako pumunta rito eh. Kasi feeling ko tatama rin po ako eh. Totoo po, magiging honest lang po ako sa inyo. Tatama rin po ako kasi
Kanina pa lang po sinasabi ko na napakalayo ng Dampol papunta po rito. Yung oras, di ba po sinabi ko nga po kay Sister Malu, yung distance po kasi. Pero sabi ko, Lord, hindi eh. Kailangan kong pumunta. At maunawaan naman po nila na pagkatapos ko magsalita, Lord, maunawaan naman nila na aalis na ako dahil kailangan ko rin magsalita doon. Pero salamat po. Dahil pinaunawa mo sa akin, pinalakas mo ang aking espiritu, kaya narinig ko, Panginoon, kung ano yung needs ng mga tao na naririto. Oo, mga taong gutom yun, mga taong uhaw, taong walang pagkakakilala, at yung mga taong dito may pagkakakilala. Pero Lord, kailangan ko rin silang pakainin. Dahil sabi mo nga po sa devotion ko kanina, maraming aani, ngunit maraming aanihin, ngunit konti ang aani. But Lord, paano kami makakaani ng marami kung yung mga taong naririto na aani ay hindi ko rin papaalalahanan na kami ay mga ani. Kaya nga po dapat magkaroon din po tayo ng paalalahanan. Kaya nga po yung fasting is pagbibigay lang din po ng pagpapaalala sa atin na kailangan gawin natin ito. Kailangan palakasin natin ang espiritu natin. Dahil sabi nga po, hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi pati sa salita ng Diyos. Kung titignan po natin, kailangan po nating pakainin ang ating espiritu. Dahil yung kanin, tubig, literal ng pagkain ng katawan. Pero ang ating espiritu, ang pagkain niyan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ganong kapayat ang ating kaluluwa kung hindi tayo naggagawa ng mga gantong gawain, nagbabasa ng Bible. Mahalaga po yan. Mahalaga po na tayo ay nagbabasa rin ng salita ng Diyos. At mahalaga din po na gutumin natin tong katawan na to. Kaya nga po dapat malakas ang ating espiritu, mahina ang laman. Kaya nga po kung titignan natin, yung mga taong may sakit, pansinin niyo po, mahina yung katawan nila, pero napakalakas ng espiritu nila. Bakit? Kasi po, lagi silang nananalangin at alam nila na yung kagalingan, alam nila yung mga pagpapala, alam nila yung mga bagay na darating sa kanila, sa Diyos magmumula, hindi sa tao. Although may tutulong na tao, pero alam nila na ang Diyos pa rin ang magpapagaling. Ang Diyos pa rin ang sasagot sa mga problema ngayon. Dahil nga po, mahina ang kanilang katawan, malakas ang kanilang espiritu. Yun po ang pinakikita ng ating Panginoon. Kailangan nating palakasin ang ating espiritu, pahinain ang ating katawan. Kaya malinaw po na sinabi dito ng ating Panginoon, darating ang araw, kukunin na ang ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ngayon po, na hindi pa natin kasama ang ating Panginoon, kailangan po natin itong gawin. Malinaw po to. Kailangan nating gawin ang pag-aayuno. Utos ba to? Utos? Yes po, nasulat eh. Kung naisulat, inutos to. Kanino? Sa mga Kristiyano na handang maging o handang sumunod sa ating Panginoon. Kasi yun yung nilakaran ng ating Panginoon at yun din yung lalakaran natin bilang mga Kristiyano at kanyang mga alagad. Kung gusto mong tagapag-ani ka, sundin mo yung inuutos ng Diyos. Sundin mo yung sinuutos ng ating Panginoon. Tandaan po natin, tayo, yung mga mang-aaning yun. Aani tayo ng mga kaluluwa dyan. Pero paano tayong aani ng kaluluwa kung napakahina ng ating espiritu? Makakaani tayo ng mga kaluluwa kung malakas ang ating espiritu. Yan po ang ating tandaan. Sige po, tayo po'y manalangin. Let us pray ngayong gabing ito. Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa aming espiritu. Ikaw ang nagiging dahilan, Panginoon, kung bakit lumalakas ang aming espiritu. Lord, sa mga oras na to,
Kung nanghihina man ang aming espiritu, kung aandap-andap man ang apoy ng aming espiritu, palakasin mo po kami. Pag-alabin mo po ito, Lord. Salamat sa mga bagay na pinapaalala mo sa amin na nagiging kahinaan namin. Salamat po, Panginoon, na pinapaalala mo sa amin na kailangan manghina ng aming katawan upang lumakas ang aming espiritu. At upang marinig ng aming espiritu ang iyong tinig, ang iyong nais sa aming sabihin, ang iyong mga plano sa amin. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginagawa mo. Lord, patawad po kung sa mga may sandali ng aming buhay na hindi namin napapakinggan ang iyong tinig dahil busog na busog ang aming laman, lalo na po sa kasalanan. Lord, patawarin mo kami. At Lord, alam namin na ikaw ang patuloy na magpapala at magpapalakas sa aming espiritu. Ikaw ang magpapaalab nito. Lord, dinadalangin ko ang lahat ng buong miyembro ng tahanan ng Jesus is Our Shelter Church. Nandito man o nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan ng aming espiritu. Lord, siyasatin mo po ang espiritu ng bawat isa. Lord, alisin mo po sa tahanang ito. Dinadalangin ko sa iyo, Lord. Alisin mo sa tahanang ito yung mga espiritu na hindi karapat-dapat. Alisin mo po, Panginoon. Tuluyan mo pong salain ang tahanang ito. Dahil alam ko, Lord, may ginagawa ka sa tahanang ito. Kaya namin nararanasan yung mga pagsubok na hindi nararanasan ng iba. Alam namin, Lord, ikaw yung kasama namin. At alam namin, ikaw yung magbibigay ng katugunan sa tahanang ito. Lord, mula sa kataas-taasan hanggang sa kabababaang tungkulin ng tahanang ito, dinadalangin ko po silang lahat. Nabigyan mo po at pag-alabin ang kanilang espiritu. Panginoon, alam namin na lahat na mangyayari sa tahanang ito ay ang iyong kagustuhan. Lord, isarado mo po yung mga pintuang hindi namin dapat pasukan. Akayin mo kami sa daang dapat naming tahakin. Akayin mo kami, Panginoon, doon sa daang hindi kami malulubak. Akayin mo kami, Panginoon, doon sa makipot na daan na kung saan konti lang yung dumadaan, Lord. Yun kasi yung sabi mo, Lord, eh. Yung kasi yung sabi mo, kaya salain mo kami. Dinadalangin ko sa'yo, salain mo pa. Sige pa, Lord. Kahit nasasaktan na kami, sige pa, Lord. Sige lang. Tuloy-tuloy lang. Dahil alam namin, Lord, na may kapakinabangan ang mga bagay na ito pagdating ng wakas. Dahil kasama ka na namin. Kasama na namin ang ikakasal. At kaming lahat, Panginoon, na nasala mo ay nakasuot ng damit pangkasal at nag-aawitan at nagpupuri sa'yo ng walang hanggan. Maraming salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Siguro po as we start, ipanalangin po natin yung buong mundo. Alam niyo po, kung hindi man kahapon, the other day, nabasa ko po sa Google, possible daw po yung napipinto na World War III. Kasi yung mga nangyayari between Ukraine and Russia, yung Israel and Hamas, pag nagkampi-kampihan daw po yan, posible raw pong mag-spark ang World War III. So ipanalangin po natin yung mga bansa na to, yung ating mundo. At kapag nangyari po, yung mga kaalya-alyado yan, syempre, di ba? And pag tumaas po, nawala na naman yung mga gas
karamay din po tayo doon. Diba? So ipanalangin po natin. Then ipanalangin po natin yung ating bansa. Ang dami pong mga pinagtatalunan, di ba? Mga tsa na yan. Then yun pong problema natin sa atin pong dun sa mga sasakyan po. Yan. So ipanalangin po natin na maayos po everything. And lastly, ipanalangin po natin yung pong magaganap na hearing po sa February 15. Panalangin po natin na yung karunungan ng Diyos doon sa mga taong itinatalaga niya and yung mga makakatuwang, let's say yung mga attorney and mga papers, etc. Kayang-kaya po ni Lord yun. Di ba po? Pwede po ba tayong mag-pray in agreement? Prayer in agreement. Pwede po ba na ang hilingan natin yung mag-pray, yung mga bihira nating makasama every night na ganito? Okay, sige po. Pwede po bang pakipag-pray ni Brother Paul yung buong mundo, Israel, ganyan. Then pwede po ba si John Lloyd pakipray yung Pilipinas, yung ano yung estado ng Philippines. And sino pa ba bago ko nakita dito? Marami, si Sister Ana daw. Pwede po bang pakipray po natin yun pong estado po ng ating church yung case? Okay lang po. Sige po. In agreement po tayo kung ano po yung ipapanalangin po nila, mag-agree po tayo. Father God, salamat po sa naman po pagkakataon na kami po yung magpanalanginan. And we also pray, Panginoon, yung maaaring mangyari na kinakatakutan ng marami na gera, World War III. But Lord, let your will be done, Panginoon. Kung mangyari man ito, alam po namin na poprotektahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Hindi mo hahayaan na sila ay mapahamak, Panginoon. Because, Panginoon, alam ko na saan man sila naroon, poprotektahan mo sila, Panginoon. Lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong kalooban. And we pray, Panginoon, na if ever matuloy ang gerang ito, maapektuhan ng lahat, meron kang gagawing hakbangin, Panginoon. Hindi mo hahayaan na magpatuloy yun. Meron kang bagay na ipapaunawa sa bawat isa. Maaaring ito po, Panginoon, yung time na mas lalo po kami magpanalanginan at magkaroon kami ng maraming time pa po, Panginoon, na ibahagi yung salita at hindi kami mag-focus sa kung ano man po yung kinakarap namin as an individual, Lord. I pray, Panginoon, sa bawat araw na idadagdag mo sa buhay namin, ang isipin namin, Panginoon, ay kung paano namin ibabahagi ang iyong salita upang marami pa pong tao ang makakilala sa iyo. Huwag namin sarilinin ang kaligtasan, kundi i-share namin ito, Panginoon. Patuloy po na gamitin mo ang buhay namin mightily. And Lord, I pray, Panginoon, sa bawat araw na dadagdag mo, mag-grow pa po kami, Panginoon. Kasi kung hindi po kami mag-grow, hindi mo po kami magagamit mightily. Sa paglago namin, Panginoon, hindi lamang po yung quality, kundi mag-grow din po kami quantity. Lord, pinagkakatiwala po namin ito. Sa iyo lamang, dahil sa iyo lamang may kasagutan sa mga panalangin namin. At wala po kami magagawa sa pamamagitan lamang ng aming kakayanan. Kaya sa iyo lamang kami didepende. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. Panginoon, muli magandang gabi. Lord, salamat. At ngayon, Panginoon, patuloy kaming nanalangin sa iyo, dumudulog, Panginoon, nagpapakababa, Panginoon. Lord, ngayon, pinagpipray namin yung aming bansa,
Panginoon, ikaw yung mag-bless sa aming bansa, Panginoon, mula sa aming leader, sa aming presidente, Lord. Every leaders, Panginoon, provinces, ng barangay, Panginoon, we pray na ah, makilala ka nila. Kung hindi ka pa nila kilala, Panginoon, we pray na bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Father, sa kanilang mga plano. Lord, we pray na ito ay nakatugma sa iyo, Panginoon, sa iyong gusto, sa iyong will, Father, in Jesus' name. And Lord, we pray din sa bansang Pilipinas, Panginoon, ng unity, Lord, na kami magkaisa, Panginoon, sa puso. Panginoon, we pray na ang bansa ito ay maging pinagpala mo, Panginoon. Bansa na kung saan ang sentro ay ikaw, Father. Lord, sabi sa preaching kanina, Panginoon, dapat yung espiritu namin nakakonect sa iyo, Panginoon. And hindi ito makukonect kung ang espiritu namin ay patay, Panginoon. We pray sa population ng Pilipinas, Panginoon. We pray na ang espiritu namin ay maging buhay, Panginoon. Hindi bulag, Panginoon, kundi makita namin yung katotohanan, Panginoon. At pag nakita namin yung katotohanan, i-grab namin. Yun, Lord. We pray na ang church namin ay maging isang instrumento, Panginoon, sa paggawa ng bagay na ito, Panginoon. Mabuhay ang espiritu mo ang espiritu ng bawat isa sa bansang ito, Panginoon. Nang ganoon, Panginoon, kami ay maging tapat sa iyo. Mapasaya namin ikaw, Father. Mapasaya ka namin, pangiti ka namin. Bansang nagpupuri sa iyo, Panginoon. We pray, Lord, na yung church namin ay magkaroon ng big impact sa bansa at sa mga iba pa, Panginoon. Lord, salamat po. Ito po ang aming panalangin. Ikaw na po ang bahala, Father. Let your will be done, Father. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon po. Sa gabing ito, maraming salamat po at kami nagpapanangin ng Panginoon ko. Lord, patuloy mo kaming gabayan, basbasan, Panginoon ko, ang bawat sulok po na aming tahanang ito. Kayo po ang maghari. Kayo po ang maghari sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan, at kaunawaan sa inyo nagmumula, Panginoon ko. Lahat po ng bagay na nangyayari sa amin, ito po ay ayon sa inyo, Panginoon ko. Ito po ay nakaplano na mas nakakabuti para sa pangkalahatan. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan. Ang lahat po nangunguna sa aming sambahayan, bigyan niyo po sila ng kalakasan, katatagan, upang malampasan ang lahat ng mapagsubok na aming kinakaharap. Lord, alam po namin, walang imposible sa inyo. Kami po'y nananalig sa inyo. Napupuspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu, na ang inyong pong dugo'y dadali sa bawat sulok po ng aming tahanang ito. Patuloy po kong iingatan, gagabayan at papatnubayan. Ilayo po kami sa anong pong kapahamakan, sa anong pong sakuna at karamdaman. Lahat po kami inyong patatatagin. Bibigyan ng kalakasan, pangunawa. Lahat po ito'y nanggagaling sa inyo, Panginoon ko. Kaya po kami sa inyo lumalapit ng buong puso. Patuloy po kaming gabayan, patnubayan. Patuloy po kaming bigyan ng kalakasan. Pagbuklodin niyo po kami ng iisa para sa inyo, Panginoon po. Nananalig sa inyo ng buong puso. Sa inyo lang po kami umaasa tula ng iba, Panginoon ko. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Pwede po ba tayo uling umawit? Let us worship the Lord again. Kami katagpuin. Sige po, tayo po ay muling tumayo.
At minsan pa po ating alayan at humiling po tayo ng patuloy na pagsama mula sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo ng iyong pagkilos.
hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Sige po, makakaupo muna po tayo uli. Ay. Sabi po dun sa message kanina, yun po yung importance, di ba, na iniutos mismo ng Panginoon yun na tayo po ay mag-prayer and fasting. Yung po bang, pwede ba yung fasting lang? Kapag po fasting lang, nagda-diet lang tayo nun. May gusto lang tayo mangyari sa katawan natin. Pero, pwede bang prayer lang? Pwede, di ba? Kasi kailangan nga raw, sabi, pray without ceasing, di ba? So, ngayon po, ang gagawin natin, tayo po ay nananalangin and nagpa-fasting. Sabi nga ni Pastor Ersel, pinahihina natin yung ating katawan habang pinalalakas natin yung ating espiritu. Kumbaga, dinedetox po natin. May ano din yan po yung mga benefit. May dinedetox, kapag po pala nagpa-fasting or parang intermittent fasting, nadedetox po yung katawan. So yung katawan lupa po natin while prayer and fasting po hindi lang fasting. Habang nadedetox po yung ating katawang panlupa, nanonourish naman po yung ating katawang espiritual. Yun po yung kagandahan, kainaman po ng prayer and fasting. So, and sabi nga, kung fasting lang, baka nagda-diet lang tayo. Pero since kasama po ng ating pagpa-fasting, yung pong ating pananalangin sa Panginoon, I guess hindi po mawawala yung ating pagpupuri sa Kanya, di ba po? Okay, so yun po yung tatalakayin natin ngayong gabi. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na to. Salamat po sa mga babae at lalaki na naririto ngayong gabi na sa kabila po ng amin pong mga kaabalahan. Pero Lord, Ikaw po, alam ko, Ikaw yung nag-convict sa amin para magkaroon ng burden, para dumalo, magpanalanginan sa isa't isa. Lord, patnubayan mo po kami. Continue to nourish us, Lord, sa lahat po ng aming mga gagawin, sa lahat po ng aming maririnig sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, i-meditate po natin ngayong gabi, yun pong awit 147. Hanggang ilan po ba yung awit na alam natin? 150, tama. Wala akong katulad ni Pastora na GC. Okay, hanggang 150. Pero, yun daw pong last 5 nito is, ang tawag daw po dito ay parang, yung last 5, ibig sabihin from 146, 47, 48, 49, 50, puro nag-start daw po yan at saka nag-e-end sa hallelujah. Ano nga po ba ibig sabihin ng hallelujah? Lagi natin sinasabi yan pag tayo nagpupuri. Ano po ibig sabihin ng hallelujah? Praise the Lord. Praise the Lord. Alam po natin. Salamat sa Diyos. Pag binasa po natin yung Psalms 147 verse 1, sabi, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. So bakit daw natin kailangang purihin ang Diyos?
Pag po pala sinabi yung hallelujah, may mga tinatawag po na hallel, hallel in Hebrew, tama no, in Hebrew. Yun daw pong Yah is parang short for Yahweh or Jehovah, J-A. Kaya praise the Lord po yan, praise God. So sa English po, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. Napakabuti raw po na tayo ay umaawit, nagpupuri, not only umaawit, basta nagpupuri sa ating Panginoon. It is pleasant and it is beautiful. Mai-imagine po kaya natin ang langit na walang nagpupuri sa Diyos? Or walang umaawit ng papuri at pagsamba sa Diyos? Hindi po yung langit yun. Diba? So, right now, sabi nga, sabi nung inawit natin, at sa aming kalagitnaan ay bumaba. Yung presensya ng Diyos, nararamdaman po natin. Amen po ba? Kasi while we are singing, while we are praising the Lord, kumikilos talaga ang Diyos sa buhay natin. Maaaring hindi natin na agad nakikita even yung mga pagbabago sa atin ng Diyos, pero unti-unti binabago tayo ng Panginoon. So, praise the Lord, for it is good, pleasant, and beautiful. Pero, hindi po pala lahat ng umaawit ng papuri sa Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Or, balik rin natin. Lahat po kaya na kumakanta nung mga kinakanta natin, nalulugod ang Diyos? Sa palagay niyo po. Ano kasagot? Praise the papuri sa Diyos yun eh. Maaaring in a way siguro, pero basahin po natin yung Psalms 33, verse 1. Sabi po, mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Sa English, the praise from the upright is beautiful. Kahit sino po, kahit saang bidyoke, pwedeng may umawit ng mga kinakanta natin na pagpupuri sa Diyos. Pwede po ba? Basta alam nila, narinig na nila, pwede nilang kantahin yan. Kahit sino pwede kumanta. Kahit yung mga naglalasingan, or anuman, kahit sa nightclub, kung meron mang magre-request ng kanta na yun, pwede nilang kantahin yun. Ba't ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Diba? Psalms 33 verse 1 says, praise from the upright is beautiful. Sabi dito, magpuri o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kapag po pala ang umaawit, ang nagpupuri sa Diyos, yung nakikita ng Diyos yung puso niya na malinis at talagang merong desire na papurihan siya, in love sa Panginoon, dun po pala tuwang-tuwa ang Diyos. Praise from the upright is beautiful. Kaya every time po na magpupuri tayo, every time na aawit tayo sa Panginoon, saliksikin talaga natin yung ating mga puso. Let us make sure na in love tayo sa Panginoon at ganun din siya, lalo siya. Sobrang love niya tayong lahat, diba? Okay, so praise from the upright is beautiful. Psalms 33 verse 1. So, why do we need to praise the Lord? For it is good, pleasant, and beautiful. Pag binaba po natin, ang ganda po nito, halos lahat dito sa na to, maganda po natin siyang basahin. Pero sa verse 10 to 11, sabi po, dinadala ng Panginoon, babalik pala tayo sa 147. Balik po tayo sa 147, verses 10 to 11. Sabi po dito, siya'y hindi nalulugod sa lakas ng kabayo, siya'y hindi nasisiyahan sa mga paa ng tao.
Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Sabi sa English, He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. Kasi di ba po sa kanila, at that time, malakas po ang kaharian kapag marami silang kabayo, kapag marami silang mga chariots, marami silang mga, ano tawag dito, mga mandirigma. Malakas po yung ano sa kanila na yon. Pero ang Diyos, sabi niya, He does not delight in the strength of the horse. Marami kayong horse? I don't care. Hindi yan ang kinastutuwaan ng Diyos. Sabi niya, He takes no pleasure in the legs of man. Gaano man kalakas yung pinakamalakas na tao, gaano man ka-impluensya ang tao, gaano man kayaman yung tao, hindi po mamumove ang Lord dito. He does not delight in the strength of the horse or take no pleasure in the legs of a man. Pero ano po? The Lord takes pleasure in those who fear Him. In those who hope in His mercy. Sa kanila na nangatatakot sa Kanya, ang Panginoon ay nagliligaya sa kanila na nanangatatakot sa Kanya. Those who fear Him. Fear Him. May takot, may banal na takot sa Kanya. Kristiyano ka, sabi mo may banal na takot ka, pero bakit ganyan ang ginagawa natin? 'Di ba? Kung ang tayong mga Kristiyano lahat na sinasabing may banal na pagkatakot sa Diyos at nagmamahal sa Panginoon, 'di ba dapat po pinasasaya natin yung minamahal natin, ano? Dahil sabi dito, ang Panginoon ay naliligaya sa Kanya, na nangatatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. In those who hope in His mercy, who hope, may pag-asa, nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Natutuwa pala ang Diyos kapag yung mga tao niya na umaasa sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. So kapag po pala nanalangin tayo, at parang nagda-doubt po tayo, na parang hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, nalulungkot si Lord. 'Di ba? Pero ang sabi niya, ulitin ko po yung verse 11, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Doon po pala natutuwa, naliligayahan ang ating Panginoon. Next, 12 to 18. Ito, mahaba-haba po ito. Purihin mo ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, O Sion. Sapagkat Kanyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang bayan. Kanyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo. Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. Kanyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. Siya'y nagbibigay ng niebe na parang balahibo ng tupa. Siya'y nagkakalat ng eskartsa na parang abo. Kanyang inihahagis na parang putol na maliit ang kanyang yelo. Sinong makatatagal sa harap ng lamig niyaon? Kanyang pinahahatda ng salita at tinutunaw. Kanyang pinaiihip ang kanyang hangin at ang tubig ay pinaaagos. Karapat-dapat pong papurihan ng Diyos. Praising God for His wisdom, power, and word. Napakamakapangyarihan po ng Diyos. Tayo po ba, naranasan na po ba natin na nagpasalamat sa Panginoon? Hindi dahil tayo ay umaawit o hindi dahil tayo lang ay nagpunta dito sa harap. Kundi may mga bagay na ginawa sa atin ang Diyos na talaga namang kapasalamat na ko, Lord, salamat po, purihin ka. 'Di ba? So, kasi po, grabe po ang karunungan ng Diyos, ang kapangyarihan niya, at saka yung salita niya po. Kapag pinanghawakan natin, a lot of promises from the Bible, talagang kamangha-mangha at kahanga-hanga po ang Diyos. Dito po sinabi po doon sa verse 14,
Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong hangganan. 12, sa 12 pala. 13. Pinatitibay ang mga halang ng iyong pintuang bayan. Yung pong pagsamba natin sa Diyos, hindi lang to empty adoration, na parang, baka nga naririnig ni Lord, sige nga, umawi tayo, magpuri tayo sa Diyos, baka nga naririnig niya. Hindi po ganun. Kasi talagang buhay yung Diyos natin, naririnig niya talaga yun at nakikita niya po tayo. So it is gratitude for specific goodness and the anticipation of future goodness. Lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin at mga gagawin pa ay karapat-dapat po nating ipagpasalamat. Amen po ba? Yung pong sinasabi dito na pinatitibay ang halang ng iyong pintuang bayan. Kung makakapanood po kayo ng mga pelikula dati, yung mga ancient time or even mga Korean novela, meron po dyan na, yung mga dati pa. Makikita po natin dito yung pong, let's say halimbawa, isang lugar, napapalibutan po ito ng mataas na pader. 'Di ba? Nakapanood na ba kayo ng ganon? Bakit kaya pinapalibutan ng mataas na pader? At tapos, may nanonood po ba dito ng Legend of Fuyam? Every Saturday yon. Tapos, dun sa mataas na pader na yon, meron pong nakatingin dun lagi. Tinitingnan niya kung may mga parating ba na kaibigan or kaaway. Then sila po yung mga bantay na nagsasabi dun sa loob na, uy, merong panganib na dumarating, may mga kalaban. Or eto, meron tayong mga blessing dito from the other kingdom. 'Di ba? So, bakit kailangan ng mataas na pader? At bakit kailangan ng matibay na gate, halang ng pintuang bayan? Hindi pa naman po masyado sa kanila yung mga gate, yung mga lock na katulad dito sa atin 'Di ba? Ibang klase po yung kanila. Pero ang Diyos daw po ay nagbibigay ng security. Are we secured? Secured po ba tayo sa Panginoon? Nakakatuwa po kasi ang dami pong uncertainty sa buhay na to. Pag nanood ka ng balita, pag nag-browse ka, ang daming uncertainty. Meron pa silang sinasabing pinaghahandaan daw na disease X. Ano ba yung disease X na yan? Na posible raw mag-cause uli ng another pandemya katulad ng COVID. Maraming uncertainties. Pero, salamat sa Diyos kasi binibigyan niya po tayo ng security bilang mga anak niya. Itong mga salita niya pag atin pong panghahawakan. He gives us security. Then sabi dito sa 13b, kanyang pinagpapala ang iyong mga anak sa loob mo. Bless your children within you. Yun pong future natin. Ang Diyos pa rin po ang may hawak. Hindi po ba karapat-dapat papurihan ng Diyos? Ano man yung nangyayari sa buhay natin, may pakialam siya. Kaya karapat-dapat lang po natin siyang papurihan. Then, 14a, siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. He gives peace, kapayapaan. Yung pag po minsan sobrang ang dami nating problema, ang dami nating iniisip, panalangin po tayo sa Lord. Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan. Sumasagot naman po ang Panginoon. So He gives security, future, and peace. Then, 14b, kanyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Sa kanila pong kultura, trigo po, hindi bigas, hindi kanin. So sabi dito, binubusog ka ng pinakamainam, yung pinakamasarap. Magkano ba yung pinakamasarap na bigas ngayon? Nakita ko nung isang araw, parang may lugar dito sa Pilipinas, 75 pesos na yung 1 kilo. Parang sa Mindanao yata yun. So, ang Diyos po, nagbibigay din ng provision. So, karapat-dapat pong papurihan ng Diyos sapagkat ito ay maganda, it is good, pleasant, and beautiful. And for the Lord takes pleasure in those who fear Him. Kailangan po tayo na may takot sa Kanya ay nagpupuri lagi sa ating Panginoon. And
praising God for His wisdom, power, and word. Dahil siya po yung ating source ng security, siya po yung ating future, siya po yung source of peace, at siya po yung source ng ating provision. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Thank you for loving us. Thank you for giving us security. Thank you for your faithfulness, Lord. Kahit minsan hindi po kami tapat. Pero ikaw nananatili kang tapat, Lord. As tao, madalas nanghihina kami. Pero ikaw po yung nagpapalakas sa amin. Life is full of uncertainties. Napakarami pong kinatatakutan ng tao. Napakaraming hindi magagandang balita. Pero Lord, ikaw po yung aming security. Ikaw po yung aming future. Hawak mo ang buhay namin. Hawak mo ang aming hinaharap. And to thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng chance na makakilala sa'yo at malaman yung mga bagay na hindi usually nalalaman ng ibang mga tao because of your word. Salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy na nagpapalakas sa amin. Lord, patuloy ka nga pong kumilos sa aming iglesia. Nakikita mo po yung mga pangangailangan ng aming church. Yun pong aming mga finances. Panginoon, i-bless mo po yung mga kapatiran. Panginoon, yung pong mga nagtatrabaho. Dalangin po namin sa iyo na kung maaari po, bigyan mo ng promotion. Paayos mo po, Panginoon, yung mga trabaho. At yun pong may mga kapatiran namin na may mga negosyo, kayo po yung magpala. Yun pong aming mga kapatid na mga nag-aaral pa. Panginoon, ang dalangin po namin sa iyo, more wisdom, more knowledge, more understanding, Lord. Even yung pong aming mga bata dito, palakihin mo po sila ng may banal na takot sa iyo. May malinis na puso, Panginoon, at maayos na pag-iisip, even yung pong aming mga kapatiran na mga matatanda. Lord, alisin mo po yung pagkakampi-kampi, pagbabaha-bahagi sa loob ng iglesyang ito. Give us harmony, O Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay kang dakila. Patuloy kang kumilos sa buhay ni Pastora Joy at sa kanyang pamilya. Sa nalalapit po na examination ni Faith or yung pong magiging result, ikaw po ang bahala, Panginoon, na kumatagpo. And Lord, si Pastor Ercel, salamat po sa buhay niya na patuloy po siya na nagpapagamit sa iyo, hindi man sa iglesyang ito and even sa labas, Panginoon, ginagamit mo siya. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Even his family, continue to protect and bless them, Lord. At Panginoon, yun pong aming mga plano sa aming iglesia. Inilalapit po namin sa iyo yung pong teaching ministry na ilulunsad. Lord, alam namin na kalooban mo po ito. Kalooban mo ito na lahat po kami ay mag-grow ng sabay-sabay. Kalooban mo po ito na tumaas po yung level ng amin pong kaalaman. Kasi Lord, we want to seek your face. We want to know your will. Gusto pa naming makilala ka pa ng lubusan. So, salamat po. Lahat po ng gagamitin mong magtuturo, Panginoon, ngayon pa lamang po pakihanda mo po, Panginoon, ang
puso at isipan ng bawat isa. At ang bawat miyembro, Panginoon, na aming kapatiran, i-open mo rin po yung mga puso upang maging handa po ang puso para sa amin pong gagawin na to. Mahirap, Lord, spend kami ng another time, another oras. Pero Lord, kausapin mo po ngayon pa lamang ang bawat isa na talagang magdagdag kami ng oras para sa iyo. At alam namin na marami ka pong pagpapala na ibubuhos pa sa aming iglesia, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, lalo po sa bawat isa na naririto ngayong gabi. Thank you, Lord. We honor you, we glorify you, at alam namin na lahat po ng aming dinalangin at idadalangin pa ay may katugunan sa iyo. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Okay? Then ngayon po, pwede po ba tayong magdala-dalawa po? Then, pag-pray po natin yung isa't isa. Then, kung meron po tayong nakalimutan, hindi pa po na ipanalangin, ipag-pray po natin. Sige po.